Isa pong maganda at pinagpalang gabi at araw sa ating lahat. So, ang atin pong tatalakayin ngayon, ang ating pag-aaralan, ay makikita po sa aklat ng Genesis chapter 32 verse 1 to 21. Ako po ay magbabasa sa aklat ng MBB Tag, Genesis chapter 3, 32 verse 1 to 21. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau, sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa Tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawa niya ang pangkat ang kanyang mga tauhan pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas, at nanalangin si Jacob. Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas po ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po ako sa pagkikita nami, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako. 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay pinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang inutuutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganito ang paraay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regaling ito'y nauna sa kanya. Nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, isang magpagpalang araw po sa inyo. Salamat Lord na muli ay hinayaan niyo po na magtipon-tipon ng iyong mga anak upang sambahin ka, upang papurihan ka, Panginoon, upang manalangin sa iyo at higit sa lahat ay makinig sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, ang iyong gabay at pagpatnubay sa bawat isa sa amin, ang patuloy na aming dalangin. And Lord, nawa, Panginoon, yung mga salita na ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay ng sa gayon, Panginoon, maging gabay namin ito para mas mag-improve pa yung aming ang pagiging Kristiyano namin, ang pagiging tao sa mundong ito. Tunay nga na ikaw ang patuloy na sumama sa amin sa araw na ito, sa oras na ito. Ikaw, Panginoon, ay mapangiti namin sa aming mga ginagawa. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang aking topic po ay pinamagatan kong pakikipag-ayos o
reconciliation. So, tayo pong mga tao, paano po ba tayo nakikipag-ayos sa mga tao na nasaktan natin o sa mga tao na nakasakit sa atin? Kapag tayo po ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa ibang mga tao, nagkakaroon na ng lamat yung relasyon natin sa kanila. So, sa kwentong ito ay konting backstory lamang po tayo mula sa aklat ng Genesis chapter 27. So, sa kwentong ito, si Isaac ay pinaburan si Esau at pinaburan naman po ni Rebecca si Jacob. So, para naman masigurado ni Jacob yung pagkapanganay ni Esau, nagbihis siya na parang si Esau at niloko yung kanyang ama na si Isaac dahil nga bulag ito. So, nilinlang niya yung tatay niya na nagpanggap siya yun, si Esau. So, ito namang si Esau ay nagkimkim siya ng sama ng loob kay Jacob. Kaya gusto niya tong patayin. Kaya ganito yung ginawa ni Rebecca. Ang sabi ni Rebecca kay Jacob sa Genesis 27 verse 43 to 45. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo kayo sa akin. Malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. So, 20 years yung nakaraan. After nung nangyaring yon na niloko ni Jacob yung kanilang ama at nagkimkim ng sama ng loob sa kanya si Esau, and to the rescue si Rebecca para hindi matuloy ni Esau yung balak niyang pagpatay kay Jacob. So after 20 years, nagkaroon si Jacob ng dalawang asawa. Yun ay si Raquel at si Leah. So nagkaroon din siya ng 12 na anak at nagkaroon siya ng masaganang buhay habang nagtatrabaho siya kay Laban. Pero nagkaroon din sila ng hindi pagkakaintindihan dahil itong si Laban ay dinadaya niya si Jacob. Kaya si Jacob umalis sila kasama yung mga asawa niya, mga anak niya, at hinanap sila ni Laban. So, sa paghahanap ni Laban, umabot siya ng 7 days bago niya nakita sila Jacob. So, bago niya pa nakita, pinagsabihan na siya ng Panginoon ng Diyos na huwag pagbabantaan si Jacob. Kaya, no choice na rin siya. So, kahit galit siya, wala na rin siyang nagawa. At doon din, nung time na yon ay nagkasundo din naman sila. So, dahil nga si Jacob ay may hindi pagkakaintindihan kay Esau at kay Laban, at nagkaroon din naman sila ng kasunduan ni Laban. So, ito namang si Jacob ay ninanais niya rin na magkabati o magkaayos din sila ng kanyang kapatid na si Esau. So, talagang tayo bilang tao, hindi po talaga natin maiwasan na meron tayong mga hindi pagkakaintindihan sa ibang tao, sa kaibigan, sa kakilala, sa kapamilya. Pero, maaari pa rin naman tayong magkaayos o magkasundo. So, paano ba tayo makikipagkasundo? Ano ba dapat yung mga bagay o mga ugali na meron tayo? Lalong-lalo na tayo na mga Kristiyano na mga nakakakilala sa ating Panginoon. So, meron ako ditong 5 mahahalagang dapat na gawin natin. So, kumbaga, magiging hakbang natin ito para magawa natin na pakikipag-ayos. So, ang una ay
dapat manatili tayo sa presensya ng Diyos. Sabi po sa verse 1 and 2, nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. So ito ang magiging guide natin sa pakikipag-ayos. Kung bilang tao lang na namumuhay sa mundong ito, kaya ba natin na makapag-ayos sa mga taong may kasamaan tayo ng loob kung hindi naman natin kasama si Lord? So siguro po merong mga tao na nagkakaayos sila kahit walang Diyos sa buhay nila, pero once na nagkaroon sila ng problema ulit, so parang nagpo-flashback yun sa kanila. Kumbaga parang yung pagbabati nila ay kaplastikan lang. So tayo, kung kasama natin si Lord sa buhay natin, magagawa natin yun. Kasi bilang tao, ano po ba yung nangunguna sa atin kapag mayroon tayong mga kagalit, mga kaaway, kasamaan ng loob? Di ba yung pride natin, palagi na lang, kasalanan naman niya yan eh. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Siya naman yung nanguna eh. Siya yung umaway sa akin eh. So, dapat galit ako sa kanya kasi inaway niya ako. Ganun ang mindset ng mga tao. So, bala siya dyan, galit pa din ako sa kanya. Mga ganun, di ba? Pero tayo, kung kasama natin si Lord sa buhay natin, kung kasama natin yung kanyang presensya na nasa mga buhay natin, magagawa natin yun. Basta palagi lang tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon. So, sa pangalawa naman, magpakumbaba tayo at isuko ang mga karapatan. Sabi po sa verse 3 hanggang 5, nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo, matagal akong nanirahan sa Tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Yung pagiging mapagpakumbaba ni Jacob sa verse na ito, na kahit ay masagana siya, marami siyang mga baka, mga asno, mga tupa, kambing at mga alipin, ibibigay niya itong lahat para sa kanyang kapatid na si Esau, para lang magkabati sila. Tayo kaya po kaya natin na ibigay ang lahat ng meron tayo? Kagaya ni Jacob na, kumbaga mayaman siya, masagana siya. So, kaya ba natin ibigay lahat ng kasaganaan na meron tayo para lang sa tao na nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, para lang magkasundo? So, yung iba siguro oo, yung iba naman ay hindi, pero si Jacob, willing siya na ibigay yun, ang lahat, para sa kanyang kapatid na si Esau. And sa pangatlo naman, mahalagang malaman natin na maaaring hindi ito mangyari kaagad. Sabi sa verse 6 hanggang 8, pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makatakas. So, importanteng malaman natin na hindi lahat ng mga gusto nating mangyari ay ibibigay na agad sa atin. Kumbaga expect the unexpected. So, kahit sobrang dami nung binigay ni Jacob para kay Esau, hindi pa agad-agad sila na nagkaayos. Wala namang sinabi sa verse na kung may sinabi ba si Esau, basta ang sabi lang ay sasalubungin niya sila Jacob na may kasamang 400 lalaki. So, nang narinig yun ni Jacob, nakaramdam siya ng takot. Kasi, baka pag nagkita sila baka ituloy na ni Esau na patayin siya, di ba? Kaya, meron siyang plan B na ginawa. Hinati niya yung mga tauhan niya, yung mga hayop niya, para kung sakali nga naman na salakayin sila, at least meron siyang reserba. So, sa ating mga buhay, nangyayari din ito sa atin
na kahit ibigay natin lahat ng meron tayo, hindi pa din naman natin nakukuha agad-agad, 'di ba? 'Di ba lahat naman tayo may mga hinahangad o meron din naman tayong mga kagustuhan sa buhay. Pero hindi lahat ng gusto natin ay mabilis natin siyang makuha. Yung iba talaga, kailangan talaga natin siyang pinaghihirapan. So, may mga instances na yung mga gusto natin ay hindi yun yung totoong mangyayari agad. So, dapat matanggap natin siya na may mga bagay na hindi basta-basta nakakamit natin. So, kung hindi effective agad, ito ang dapat nating sunod na gawin. Sa ating ikaapat ay manalangin. Sabi sa verse 9 hanggang 12. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak, at hindi po ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Isaw. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi niyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. So, we need to pray, no? Kapag umaayon sa atin ang panahon, we need to pray. And kahit sa mga times na kung dumating man yung time na hindi umaayon sa atin yung panahon, we also need to pray. Sa panalangin ni Jacob, sinunod niya at pinanghawakan niya yung mga pangako sa kanya ng Diyos. Nagpakumbaba siya sa Panginoon at sinabi niya doon na nung tumawid siya sa Hordan, tungkod lang yung dala niya eh. Pero nung babalik na siya, 2 pangkat na yung kasama niya, 'di ba? So, he seek guidance sa Lord kasi nangangamba siya na baka patayin silang lahat, baka hindi lang siya yung patayin ni Isaw dahil may kasama siyang mga anak, asawa, yung mga tauhan niya at yung mga hayop nila. So, sa verse na ito, sinabi niya lahat yung mga nararamdaman niya. Sinabi niya lahat yun sa Diyos. Tayo, lahat po ba ng nararamdaman natin, sinasabi natin sa Panginoon? Kung tayo ay masaya, kung tayo ay malungkot, o kung tayo ay natatakot, sinasabi po ba natin yun sa Kanya? So, we need to tell Him kung ano man yung mga nararamdaman natin, kahit na alam naman natin na, alam niya naman ang lahat ng ito. Pero sa pamamagitan na pagsasabi natin sa Kanya, so ibig sabihin pinagkakatiwalaan natin siya. Malungkot man tayo o masaya, natatakot man tayo o hindi. So, sabihin natin itong lahat sa Kanya nang sa gayon, alam ng Lord na may tiwala tayo sa Kanya. Sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako, 'di ba? At sa Kanyang mga gawa. So, kailangan natin si Lord sa buhay natin. Kaya, kailangan nating manalangin. And lastly, ang sabi dito ay pagpalain ang mga humiwalay sa atin. Sabi sa verse 13 to 21, kinabukasan si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Isaw. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa at 20 barako. 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro at 2 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay pinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sinong iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mo, ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Isaw. Sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng mga alipin kasama ng kawan.
Pinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau kung sila'y magkatagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito ay nauna sa kanya. Nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. So, yung eagerness ni Jacob na para magkaayos sila ni Esau, no? Talagang sobrang dami nung kanyang mga ibibigay para kay Esau. Kasi takot siya eh. Alam niya na talagang may kasalanan siya sa kapatid niya. So, yung kaya yung kagustuhan niya na magkaayos sila, halos ibigay niya yung lahat. Inisip niya na baka sakali na sa dami ng kanyang ibibigay, mapatawad siya ni Esau at magkaayos din naman sila. Kung hindi agad-agad gumana yung una niyang ginawa, baka itong ginawa niya na isa pa, baka tumalab na. So tayong mga tao, may mga ganito din talaga tayong pag-uugali. Yung kapag meron tayong yung kapag tayo ay nakikipag-ayos sa mga kasamaan natin ng loob, sa kapamilyan man natin, sa kaibigan man natin, sa jowa natin o sa mga asawa natin, talagang dumadating talaga tayo sa point na ito na yung alas ko. Kumbaga ito todo ko na tong ibibigay ko, 'di ba? Parang yung panunuyo na yun to the highest level na ganun siya. So, ibibigay ko na ang lahat-lahat ng meron ako basta magkaayos lang kami. 'Di ba? Aminin niyo, ganyan tayo kapag yung parang lahat naman ginawa ko, bakit hindi niya pa rin ako mapatawad? So, parang may hope pa tayo na baka sakaling kaya pa naman. So, may mga ganun tayong pag-uugali. So, yung kagustuhan natin na maging maayos tayo sa taong may hindi tayo pagkakaunawaan, sinisikap natin na maging maayos o na malagpasan. Kasi in the end of the day, masarap sa pakiramdam na wala tayong kaaway. Masarap sa pakiramdam na wala tayong kagalit, wala tayong kasamaan ng loob. Masarap matulog sa gabi na hindi tayo stress, 'di ba? Na kung paano tayo magbabati. At masarap din naman na gumising sa umaga na wala tayong hindi magandang iniisip, hindi tayo stress. Magigising tayo sa umaga na thank you Lord kasi wala akong iniisip na iba, wala akong kasamaan ng loob, 'di ba? So masayang pakinggan, masarap sa pakiramdam na maluwag sa loob natin na wala tayong kaaway o kasamaan ng loob. So kung ayaw natin na umabot pa tayo ng 20 years, na gaya ni Jacob, 'di ba? Sobrang tagal noon. 2 decades bago siya reconciliation sa kanyang kapatid. Kaya kung mayroon tayong mga kasamaan ng loob, kung meron man tayo na mga taong hindi pagkakaintindihan, ito na yung sign para magkaayos na tayo. Na hingin na natin yung kapatawaran kung tayo ay nakakasakit sa iba. At ibigay naman din natin yung kapatawaran kung tayo naman yung nasaktan nila. Hindi na kasi dapat mahalaga kung sino ba yung nauna. Ang mahalaga, marunong tayo magpatawad at marunong din naman tayong humingi ng tawad. Tayo po ay manalangin. So, Lord, salamat po sa oras na ito na binigyan mo kami ng mga guidelines para makapagpatawad naman din kami sa mga nakasakit sa amin at makapagbigay din kami ng kapatawaran sa mga nakasakit sa amin. Lord, tunay nga na tinuturuan mo kami na hindi magtanim ng sama ng loob. Na alam namin, Lord, na may struggle
na magpatawad sa mga taong may kasamaan kami ng loob. Pero alam namin na kapag kasama ka namin, hindi kami maliligaw ng landas. Kaya tunay na ang iyong mga salita ay patuloy na gumagabay sa buhay ng bawat isa sa amin. Yung mga salita mo na palaging nagre-refresh sa umaga, sa maghapon, hanggang sa bago kami matulog. Salamat Lord sa iyong mga paggabay, pagpatnubay, sa iyong mga salita na palaging nagpapabago ng aming mga mindset. Alam namin Lord na hindi kami perpekto, pero sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong mga salita, nagiging maayos yung mga buhay namin. Yung mga plano namin na akala namin yun dapat yung aming ginagawa. Pero binabago mo ang lahat ng ito. Yung plano mo pa rin talaga yung pinaka-the best na plano sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagpapabago sa buhay ng bawat isa sa amin. And Lord, sa gabing ito ay patuloy na ang hiling at dalangin namin na patuloy mo pa kaming samahan, patuloy mo pa kaming gabayan sa aming mga buhay. Hindi lang ngayon, hindi lang mamaya, kundi hanggang sa mga susunod na mga araw, hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. Salamat Lord sa iyong pagpatnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, maraming salamat po at magandang gabi po muli sa ating lahat.